Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post Congressman Paolo Pulong Duterte. 1 hour, kahapon pala ito. Title: The Hidden Hand Inside the CIA, Central Intelligence Agency ng US ito Inside the CIA linked coalition aimed at dismantling the Duterte political base. Okay. So mayroong report na nagsasabi nagkakaisa United Front, nagpapakalat ng mga narratives or stories para pabagsakin ang mga Duterte by 2028. The Philippines may be witnessing a new kind of war, one without soldiers, bombs, or borders, but waged through information, perception, and power. Ito yung battle of public perception, ang labanan ngayon. A confidential internal analytical report dated October 9, 2025, obtained by this publication, alleges that a coordinated campaign is underway to politically neutralize the Duterte family before the 2028 national elections. The report, citing internal communications and foreign liaison patterns, claims that this campaign is being steered directly or indirectly by the United States Central Intelligence Agency. At the heart of the operation is what analysts call a united front, an unlikely coalition of Liberal Party, Pink Movement loyalists, left-leaning blocs such as Makabayan, Akbayan, and Sanlakas, and even certain technocrats aligned with the Marcos Jr. administration. Okay, so 5, i-summarize ko na lang Itong United Front na ito na layunin nila sirain ang mga Duterte in time for the 2028 presidential election. Mga dilawan o unipink, kakamping. Number 1, pangalawa yung mga leftists, either Anakbayan, Makabayan Black, Sanlakas. Ito, nagkakalaban ito yung Akbayan, Makabayan, magkalaban yan. Pareha silang leftist. Kailang iisa ang kalaban nila, Duterte. Pangatlo, mga Marcos loyalist. Kasi gusto nilang matanggal si VP Sara by 2028. Ito rin, mga Makabayan o mga Sanlakas, gusto rin nilang matanggal si Duterte sa 2028. Ito ring mga dilawan, gusto nilang matanggal si BP sa 2028. Kaya kahit magkakalaban itong tatlo, nagkakaisa sila ngayon para lang maalis si BP Sara sa 2028. Okay. Pangapat, yung media. Kailangan nila ng kasi battle of narratives media. May pang-5, nakalimutan ko yung 5, maalala ko lang mamaya. These groups, though divided by ideology and history, are allegedly united by a common goal to dismantle the political influence of the Dutertes in both Davao and the national stage. The report's blunt description of the mission says it all. Ito, yung parang slogan nila. Panagutin si Digong at sarhan si Sara sa 2028. Kaya nga yung desisyon ng ICC na i-reject ang interim release ni PRRD, sa statement ni Congressman Pulong, binanggit niya yon, CIA. Kagagawan ito ng CIA para masira nila ang Duterte.
It is a chilling declaration of intent, a promise that the next great Philippine political war will be fought not through the barrel of a gun but through narratives, networks, and the strategic manipulation of a public sentiment. Okay, punta tayo sa sandali. The making of a united front. By mid-2023, an unlikely coalition began to coalesce around the shared goal which is to weaken the Duterte stronghold ahead of 2028. According to the report, 5 primary clusters drive this movement. Ulitin ko yung sinabi ko. First, Liberal Party and Pink Movement. Second, Progressive Blocks or makakaliwa, Makabayan, Akbayan, Sanlakas. Third, ito pala yung nakalimutan ko, Civil Society Media Networks now act as the moral vanguard. Fourth, certain Marcos-aligned technocrats. Fifth, a web of foreign-funded NGOs provide the operational background, facilitating training, communications, and democracy assistance programs that mirrors US geopolitical agendas in Asia. Yun. So, NGOs, Marcos loyalists, civil society groups, leftist, and then mga dilawan. Yan ang nagtutulong-tulong ngayon para sirain ang mga Duterte. So, may nabasa akong post ni na Kipichu. Sino pa bang mga nag-post? Attorney Trixie Angeles. Na over the past week daw, grabe ang mga post, yung mga trolls na kung may post, ang daming trolls na nagko-comment para lang masira ang mga Duterte. But to me, ako na-encourage ako, lalo akong mag-vlog ngayon to counter their narratives. Kasi labanan, battle of public opinion ito eh. Kaya ako as a vlogger plus mga kasamaan kong vlogger, mga nagmamahal sa mga Duterte, makakatulong kami. So, sige. Ang kasabihan, you cannot put a good man or woman down. Kahit anong gawin nila kay BP Sara, it's God's destiny na magpresidente siya. Yan ang personal kong paniniwala. You can never stop the plan of God for BP Sara to become president sa 2028. Kaya let's keep on praying for the Duterte family. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa kanila. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang among saging lakatan nga among pagaputuson sa silupin para gyud nga maayo gyud ang iyang bunga sinaw. Pito ni siya ka sipi. So karon naman sa pagputos sa among saging lakatan, mag-harvest na pud mi. So muna ni ang among saging lakatan nga among pag-harbison karong adlaw. So salamat jud kaayo sa Ginoo nga naanay panalangin. So gikuan lang gyud. Salamat gid kaayo sa Ginoo nga nakarbis namin ani Saging lakatan. saging lakatan. O karon nalina na gyud mi. So muna ni ang bayad sa among saging lakatan. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug labaw sa nagasuporta sa saging mga awas na gid sa among kasyon. Salamat kaayo. Sige sir, sipi adayon. Nakura sa akin. Wala sa kawang ka. Bunso ko ayo ang iyang unod oh. So among gitimbang. So 15 ka kilos ang isa ka bulig. So nalinan mi og tag 40 ani ang kilo sa among saging lakatan. So mupod ni ang iyan ni unang tanom ni Mano Iki nga lakatan nga namunga na pod oh.
So iyang giputos. So, siyam ni iya ka sipi. So muupod ni ang saging ni Manoy Boy nga 7 ka sipi yapon ni. So giputos niya para gid nga sinaw ang bunga. Sunod-sunod na gid na ang pagpamunga sa among lakatan. Kay naa na pod ang puso sa saging ni Manoy Boy. So salamat kay sa Ginoo sa nagtan-aw sa video sa YouTube.